Magandang gabi sa inyong lahat mga kababayan. Ang mga Pilipino ay kilala na mahabang pasensya, mahabang pisi at kayang magtiis. Pero may hangganan ang lahat. Kapag puno na ang salop, dapat nang kalusin. Ito ay isang matalinghagang pananalita. Malalim ang kahulugan. Kapag puno na ang pagtitiis, dapat nang gumawa ng hakbang. Kaya maaaring ganito ang nangyari kay si Claire Castro sa Canada nang siya ay pinagsabihan ng ibang mga Pilipino ng shame on you, Auntie Claire. Taluoy ang mga Pilipino. Shame on you, Claire, anti-Claire. Nauubos ninyo ang kwarta sa flood control. Shame on you, anti-Claire, anti-Claire. Please, What a cry, baby! please, bring the money to the Filipino people. We have a big flood control projects come right now. Actually, gumagawa sana kami ng reels para dito sa event na kung saan bumisita ang ating Pangulo sa Canada. So gumagawa kami ng reels, tapos may lumapit sa amin na Pilipino. So ngumiti ako, tinanong niya ako si Yusi Claire, sabi ko, yes. At doon, sinasabi niya na, sumigaw na siya, you ask your president to resign. So kinuyog na kami. Samantalang, kung tutuusin, kami nagtatrabaho. Hindi kami nagbabakasyon dito. We're just doing our job, pero nahinto yun. Hindi na kami nakapagtapos ng aming pag-shoot ng reels dahil nga may mga Pilipino ganito yung ugali. Pero hindi ko alam kung saan sila grupo, pero yung naratibo nila, yung tipong BBM resign. Yung naratibo nila ay maleta. Yung naratibo nila magnanakaw. So, at sinabihan ako na pangit. Sabi at sinungaling. So, nung sinabi nilang pangit daw ako, feeling ko sila yung sinungaling. So, may mga ganyan tao. May freedom of expression tayo, pero hindi naman kailangan maging bastos. Pilipino kayo, hindi naman ganyan na ugali ng mga Pilipino eh. How did you feel about that, Yusek? Did you feel threatened at any point? At that time, dalawa lang kasi kami ni Director Robert Sol. Kasi nga siya yung kumukuha sa akin. Siya yung kumaga, sa kanya hawak yung camera. So, threatened. Siguro in a way, kasi dalawa lang kami. Hindi ko alam kung mananakit sila or what. Kasi parang, siguro yung grupo naman nila, parang kung sino man yung idolo nila, parang sanay sa bayolente. Yung pagiging bayolente. So, syempre hindi namin alam. Buti na lang, thank God, na pagtawid kasi namin, hindi namin alam na may mga police officers. So, pagtawid namin, so, kinausap na namin sila kasi sumusunod sila eh. Di ba? So, pero, kung ganyan talaga magiging ugali ng Pilipino, hindi kayo uunlad. So, kawawa pa rin kayo. Kabastusan daw ito ayon kay si Claire Castro. Hindi kabastusan ito, karapatan ng bawat mamamayan na magsalita hinggil sa kanilang nararamdaman, tungkol sa kanilang hinanaing, tungkol sa kanilang mungkahi, tungkol sa nakikita nila sa ating pamahalaan. Huwag mo silang tawaging bastos. Kung matalas man ang kanilang mga salita, nangangahulugan na sila ay hindi satisfied sa pamamalakad ng ating pamahalaan. Puno na ang salop. Kung matapang at matalas ang kanilang dila sa pananalita, bahagi ito ng demokrasya. Di ba kung ikaw ay nagsasalita rin sa press conference sa Malacanang, di ba matalas din ang iyong dila? Huwag mo silang tawaging bastos. Dapat kayo na nasa pamahalaan, pakinggan ang ating mga kababayan, pakinggan ang kanilang pahayag, ang kanilang tanong, pakinggan ang kanilang hinanaing, ang kanilang suggestion. Huwag mo silang tawaging bastos. Kaya tumingin ka sa salamin. Mga kaibigan, maraming salamat sa inyong panonood and please don't forget to like and subscribe. Kung merong kayong opinion sa ating tinalakay, please leave your comments below. Thank you and see you again. Bye-bye.